Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Miyerkules, malain nga tiyempo nagadala sa mamunog kag lapta-lapta nga pag-ulan sa Western Visayas kag Negros. 56 ka barangay sa Iloilo City ginbaha bangod sa pagbubo sa mamunog nga ulan kahapon. Pila ka lugar sa Jordan, Guimaras kag Victoria City ginbaha man. Isa ka amay ginbawian sang kabuhi matapos ginbunos ang kaugalingon nga anak sa Mandurriao. E-bike driver nakuhaan sa video nga nagapungkot sa sidecar samtang nagamaneho sa Bacolod City. 200 pesos daily wage increase ginaduso sa mga grupo sang mamumugon sa Western Visayas. Public hearing ginpatigayon. Kag mga manog expire na nga anti-rabies vaccine na tukiban nga wala pa magamit sa Bacolod City CHO. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube kag Facebook pages ng GMA Regional TV. Sa mga nagapanguna nga balita, 56 ka barangay sa Iloilo City ginbaha bangod sa pagbubo sa mamunog nga ulan kahapon. Samtang 11 ka barangay sa Jordan, Guimaras ginbaha bangod man sang pag-ulan. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa barangay San Isidro, La Paz, Iloilo City. Zen? Jert ginsulod sang tubig baha ang mga balay diri sa syudad sang Iloilo bangod sang mamunog nga ulan kagabi apang amat-amat naman nga nag-subside ini kaina sang aga. Nagsulod ang tubig sa kwarto sang balay ni Manang Edna sa barangay Sook, Arevalo, Iloilo City. Basa ang aparador sini. Halos wala siya kuno makatulog bangod sa mamunog nga ulan halin kahapon tudtog kagabi. Lasting grabe gid sang waswas ka ulan tapos ang diri gid talaga malagari sumong ako attire nakabutas makusumong. Kay magpuli ko mag-duty ko. Hindi ko katapak, hindi ko kasuksok sang shoes, kaya actually malabot, kaya katubi ang akong sapatos. Sa datos ng Iloilo City RRMO, 56 tanan sa 180 ka barangay ang ginbaha. 48 na diri ang naghubas ng baha, samtang may 8 pa ka barangay ang nagapabilin nga may tubig baha. Sa video nga ini makita ng pagdaludo sang tubig sa Jordan, Guimaras bangod sa wala untat nga bubo sang ulan. Sa isa pa ka video, hinay-hinay ang dalagan sang tricycle sa kalsada sa barangay Poblasyon bangod mataas ang tubig. Ang iba ng mga motorista wala na nagrisgo pa sa pagbiyahe. Sunod sa MDRRMO Jordan, 11 sa 14 ka barangay sa Banwa ang ginbaha apang nagsubside na subong nga aga. Aton gid nga areas na nagdo major gid nga do nagtudo ang baha diri sa Poblasyon nga area. Madala na dira ang sa may front sa among nga munisipyo. Rizal area, Huskin, ang Murubuan. Sa Barangay 6 Victoria City, nagresulta sa baha ang pag-ulan-ulan nga na-eksperyensyahan kahapon. Sa sining nga video, makita ang din-rescue sang CDRMO ang pila ka mga residente. Mas sobra 20 ka mga residente nga apektado sang baha ang ginpangbakwit. Matapos ang pila ka oras, nahubas man ang baha, kag ginpabalik ang mga residente sa ilabalay. Sunod sa CDRRMO, pag-awas ng tubig sa suba kag barado nga drainage rason sa madasig nga pagtaas ng tubig baha. Samtang sunod sa pag-asa, nagumpisa ng amihan season o kunang mabugnaw nga huyop sang hangin. May maeksperiensyahan sa gihapon nga pag-ulan ilabi na kun hapon kagabi bangod sang thunderstorm activity partikular sa Capiz, Aklan kag Northern Iloilo. Frequent man nga gyapon nga pag-ulan depende sa atong weather system, and also dugang man naton is ang pagnubo man ka mga temperatures naton since ang amihan naton is amo ni siyang hangin nga halin sa Siberia or sa China nga ginabuga niya diri pakadto sa aton sa Pilipinas. Jert, sunod sa pag-asa, subong nga Oktubre lauman nga maeksperiensyahan ang pagtaas ng tsansa sang pag-ulan sa rehiyon bangod sang La Nina phenomenon. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, Zen Kilantang Sasa. Mga kapuso, amay patay sang ginbuno sang iya mismo bata. Pagpalagyo sang suspect matapos ang krimen na hulikam. Si John Sala nakatutok.
Gindala pa sa ospital ang ginbawian sa kabuhi ang 40 anyos nga amay nga si Jigger Daliva. Ang biktima ginbuno sa iyang manlang bata nga si Gerson Daliva, 22 anyos, sa ilang balay sa Barangay Taft North, Mandurriao, Iloilo City. Sa kuha sang CCTV camera sang barangay, makita ng isa ka lalaki nga nakaduag blue ang bayo nga madasig ng kapalagyo. Mation-tion, may isa ka lalaki nga nagasunod sa iya nga nagalakat samtang nagauyat sa iya kilid. Ang lalaki nga nakablu among sospek nga madasig nga nagpalagyo matapos ang krimen, kag ang nagasunod sa iya nga lalaki ang amay nga biktima. Prior man sa komosyon kahapon or kagabi, lunchtime may komprontasyon man nga natabo sa ila. Gamit ang kitchen knife, mga more or less mga 12 inches, ginbuno niya sa right portion sang stomach ang iyang father. Suno sa live-in partners ang biktima antes na tabo ang krimen, nagbaisay sila sang biktima sang gulpiada lang nga naulamid sa diskusyon ng sospek. Nagbulig ng tani na gisaway sa bata niya nga pa hindi na pa mga sita kay nang wala ka na maluwi sa iya. Hasta nga sila nga doon na kay mihatid na sa bata niya. Sang Sabado lang kuno nagpauli sa lugar ang sospek halin sa Bacolod City. Dugang pa ni Didal, posible nga naimpito ang sospek bangod sa masamiman nga pagsaway sa iya sang iyamay. Kanya siya kinakiga ni papa niya, wala na ako kabalo kung ano pagkikiguro na puno man ang bata sa amay niya. Ginahanda na sa kapulisan ang ipasaka ang reklamo nga parricide batok sa sospek. Upod kay Hans Desierto, John Sala, One Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamo gid nga salamat e-bike driver nga nakuhaan sa video nga nagapungko sa sidecar samtang nagamaneho ginapangita sang LTO. Nakatutok Aileen Pedraso. Sa Dalan Araneta sa Bacolod City, makita ang ini nga e-bike nga nagadalagan. Apang imbes nga sa driver's seat, sa sidecar nagapungko ang driver. Makita nga daw sa wala lang ini, samtang gina-operate ang manibela sang e-bike. Ang ini nga video, ginpost mismo sang Land Transportation Office 6. Klaro gid siya yung recklessness, no? May lisensya man sa o wala, may rehistro man siya, wala ang manner sa pag-drive ito, kita ko. Recklessness gid maga-endorse na nga bagay dito sa Amon Regional Office. Magluwas nga illegal, delikado ang among akto sunod sa LTO bangod posible tunaan sa aksidente. Nagapanawagan ang talatapan nga gilayon i-report kung sino man ang makakilala sa driver. Kabay unta nga hindi ni siya pag isundon sa ibang motorista, no? Papa e-bike man nga, e-trike, kung ano man nga salakyan basta ba nag-operate ka sa dalan, common sense na aliyo. Posible kung may lisensya siya, i-ban siya, may posibilidad lang mga i-ban siya magkuha sang lisensya sa LTO. Ang nakuhaan sang video, hindi kuno kilala sang pila ka mga e-bike driver sa Bacolod City. Apang, ginpakamalaot nila ang among nga akto. Hindi man sa safety kung magbadala sa nga sa pulungkuan nga dala. Di ka delikado kung na mamabungguan ka, way kagide sa sulokton da. LTO Region 6 may pasensya sa gamay nga disturbo, no? Samtang, nadakpan sa operasyon sa LTO Bacolod ang 4 ka mga kolorom nga van o kung nagabiyahe nga wala sang nagakaigo nga permit. Gin-impound na ang mga salakyan. Pagamultahan sang ini magdubo sa 200,000 pesos ang operator. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso. One Western Visayas. Mga kapuso, 200 pesos nga saka sa daily minimum wage ginaduso sa mga mamumugon sa Western Visayas. Pila ka negosyante nagapamatok bangod posible maapektuhan ang ila negosyo. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Nagalabot sa masobra 300 pesos ang magasto ni Josil nga isa ka minimum wage earner sa iya pagkaon kada adlaw. Dugang pa ang gasto sini sa pamasahe, balayran sa tubig kag kuryente. Ang sweldo kuno sini nga 513 pesos kada adlaw, tama ka kulang. Kagamay nga daan sang sang aton nga mga sweldo tapos ang baligya mahal. Kainag ginpatigay ng public hearing sa Department of Labor and Employment, National Wages and Productivity Commission, kag Regional Tripartite Wages and Productivity Board 6. Gintalakay diri ang minimum wage adjustment sa pribado nga sektor. Nagtambong ang tiglawas sa mga mamumugon kag business sector. This is a part of our continuing mandate to conduct regular
and timely review of wage structure in the region as required by the law. Diri ginduso sang grupo nga United Labor ang 200 pesos nga daily minimum wage increase sa Western Visayas. Hindi na kuno bastante ang 513 pesos nga sweldo sa mga mamumugon kada adlaw. Base sa poverty threshold sang Philippine Statistics Authority, yara sa 1,200 pesos ang daily cost of living sang pamilya nga may 5 ka miyembro. Sakop na sini ang food and non-food nga mga kinahanglanon. Nagapamatok naman ang micro, small, and medium-sized enterprises sa Capiz sa ginadusok ang saka sa sweldo. Bangod dako ang epekto sini sa ilang negosyo. The stand of the business sector or the Capiz Provincial Med Council that we oppose at this time of another wage hike because of the current economic situation. Apang hindi naman ang sweldo ang ginatudlo sang United Labor nga nagatugas ang problema sang MSMEs. Real cause ang pagbagsak sa aton MSMEs ang malalagid yang korupsyon nga wala nagakadto sa dapat niya kadtuan nga bulig para sa magagmay naton nga negosyante ang ara sa kaban sa aton gobyerno. Magapatigay naman sang deliberasyon ang RTWPB6 agud matun-an kung pila ang iduga nga saka nga sweldo sa mga mamumugon sa Western Visayas. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. One Western Visayas. Mga puso, Bacol City LGU na tukiban nga may pila ka manog expire nga anti-rabies vaccine nga wala pa nagamit sang City Health Office. Pila ka mga pasyente kinahanglan pa magbakal sang bakuna. Yaring balita nga aton gintutuga. Nagwas inventory sa Bacol City LGU nga may pila ka mga anti-rabies vaccine sa City Health Office nga wala pa magamit. Kalabanan sa mga ini, manog expire na. Ginkumpirma sa alkalde nga may pila na ka mga reklamo nga nabato ng LGU ilabi na sa mga pigado ang kinahanglan pa nga magbakal sa bakuna kontra rabies. They will have a meeting on measures nga paghimuon kay the usual nga reklamo sang pumuluyo dira nga on category 2 ka mangita ka upod mo nga dapat hindi na matabo. Inang may need gid bala for rabies dapat iano gid tagaan sang syudad. Kasubong na lang sa mga residente ini nga nag-anto sa pagpila sa Animal Bite Center. Ginkagat naman ko sang ido sa dito sa oroonhan lang namon to. Gagangot-ngot sa kadugasaka di sa loko-lokoan ko ho. Uway ko gani ko pigado gani. Nagpakitluoy nga wala ko yaba si inject bala. Siling ko po, pala expire na lang gani mga bulong ng inject papaghatag. Patag sa Animal Bite Center. May nagkalain-lain nga kategorya depende sa exposure sang pilas sang pasyente. Kung nalawayan kang nakaagom sang minor nga pilas, makabig nga category 1 ang pasyente. Category 2 ang may kagat pero wala sang pagdugo. Category 3 naman ang may pagdugo kag may masobra isa ka pilas ukon may madalom nga pilas. Ang inilang nga kategorya ang mahatagan sang libre nga anti-rabies vaccine. Gina-fully utilize gina sila. Pero during this time, damo gid excess nga supply CDOH. So amo na ang natabo. So pero rest assured nga ginahatag na sa patients nga kinanglanon. Near expiry siya pero naisip naman with the number of patients. Sa datos ng Animal Bite Center, humalin January to December 2024, masobra 13,200 ka-individual ang yara sa Category 2 ukon ang nagbakal sa ila kaugalingon nga vaccine shots. Subong nga 2025, humalin Enero to Hunyo, masobra 6,700 ang mga kaso kung sa diin, masobra 5,000 ang yara sa Category 2, kag masobra 1,000 lang ang nakabaton sang libre nga bakuna. Wala pa sang opisyal nga report ng CHO angon sa issue. Opol, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Sa iban pang balita, ginpresentar ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chua ang mga programa kag proyekto sa una sini nga isa kagatos ka adlaw sa serbisyo sa patag sang healthcare, edukasyon, social services, sports, animal welfare kag madamo pa. Sa State of the City address nga ginpatigayon sini subong nga hapon, ginpalayag ni Treñas Chua nga masobra 3,000 ka mga pumuluyo ang nahatagan sang libre nga assistance pagi sa Atipan Center. Ginmensionar man sang alkalde nga magatukod sang panibag-o nga site ang Iloilo City College sa Fort San Pedro. Iga-upgrade man ang duha ka health centers sa mega health centers sa masunod nga tuig. Padayon man ginapabakod ang housing program sa syudad
sa diin may 2,000 housing units nga nakalinya. Nagpasalamat man si Treñas Chu sa Sangguniang Panlungsod sa pagpalawig sang 40% discount sa saka sa real property tax sa syudad. Nagpasalig gini nga ang buwis nga ginabayad ang para sa pagpaayos ang serbisyo sa mga Ilonggo. Nagtaas naman ang tingog sang alkalde sa liwat nga pagpanabat sa mga palpak kag delayed nga flood control projects sa syudad. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga residente sa barangay Katilingban Molo nagapanawagan nga obrahan na sa drainage project agud masolusyonan ang delikada na nga problema sa baha. Pila ka residente ginkatingala nga nangin prioridad pa ang ginaligar overpriced nga waiting shed. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Sa pagmubo sang ulan kahapon, 56 ka mga barangay sa Iloilo City ang ginbaha. Isa na diri ang barangay Katilingban sa Molo. Kung naguwas na ang tubig sa pila ka zona sa barangay subong adlaw, sa Zone 1 nagapabilin sa gihapon ang tubig baha. Ang pila ka mga residente nagabotas na lang gani. Mga 2 pa kuno ka semana antes mahubas ang tubig sa ila lugar. Mapuli di sila, hindi sila kadali-dali kay dapat mabutas. Ti kung kisa ang butas galapaw diyo, ti pareho na kagabi. Tas taas gidi ang tubig. Ang problema, ang masobra 3 na kadekada nga ginagunto sa mga pumuluyo. Drainage project kuntani ang madugay na nila nga panawagan. Apang wala sa gihapon ini natigayon. Gani nagalain ang ilabuot kag ginakatingala kung nga ginuna pa obra ang ginaligar overpriced nga waiting shed sa barangay. Atong waiting shed nga sing pulos na tani diri nila kuan yang project nila. Mas focus lang yung patani. Oo. Ang waiting shade nga hindi man na importante kay hindi pala nga ang mga waiting shade gani do. Waay na nagani mga project diri sa syudad tungod sang mga sang taga-encroach bla sa dalan. Ang reklamo ang naistorya na sa sesyon sa barangay. Ginpalabot naman inisang barangay sa local government unit apang hindi pa madeterminar kung may pondo. Istoryahan man namon sa council nga kung may pundo, butangan gid. Kasi lagi na matamat pa namon, matamat pa sulod ang drainage. Istoryahan naman aliwat kung pwede mapangayuan sa babaw. Una na nga ginklaro ni punong barangay Juliet Ardenio nga wala ini maka-request sang waiting shed. Gintinguan sang news team nga makuhaan sa pahayagang LGU kangot sa hinyo sa mga pumuluyo nga drainage. Apang iga-check pa ini suno sa spokesperson sang alkalde. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Mga puso, balik normal na ang klase sa mga eskwelahan sa Sipalay City, Negros Occidental kasunod sa magnitude 5.1 nga linog kahapon. Sunod sa CDRMO, hugot gihapon niya ginamonitor sa ila device ang posible pagtayog nga mabatsyagan kung masundan pa. Sa uli nga monitoring, wala na sang pagtayog sa lugar. Sa Kabangkalan City, balik normal naman ang klase apang nagpatigayon sa inspeksyon kay evaluation ng CDRMO. Wala sa nakita nga ritik sa mga hulot klasihan base sa assessment. Base sa inspection nila, wala man damage. Normal gid nga nakulbaan. Oo. Dagang iban gani nga parents na pinanawag na. Let us continue lang Duro to stay alert and observe safety protocols at all times. Duha ka pangayaw nakuhaan sa masobra 3.7 million pesos nga balor sa suspected shabu sa drug buy-bust operation sa Molo. Si John Sala nakatutok. Nadakpan sa mga operatiba sa Regional Police Drug Enforcement Unit ang 2 ka lalaki sa pantigay ng drug buy-bust operation sa Barangay Salvacion, Habog-Habog Molo, Kaina sa Kagahon. Ginkilalang mga arestado kani alias Alan, 38 anyos, residente sa Barangay Tabukan, Barotac Nuevo, Iloilo, nga among subject sa operasyon. Kang si alias Jobert, 55 anyos, residente sa Barangay Talibong, Saraga, Iloilo. Lunsay ginakabing ang mga ini nga high-value individual. 550 grams ang suspected shabu ng kabalor sang 3,740,000 pesos ang nakumpiskar sa mga sospek. Nakaagi na preso ang 2 sang una bagod man sa ilegal nga droga. Based po sa information natin, sir, for almost 4 months na rin po silang nagkasama sila at nagbibenta, sir. Based po sa nakita natin, nakakulong na to dati yung dalawa, sir. Kaya medyo
may pagkailap na rin. Suno sa Barangay Secretary sang Salvacion Habog-Habog, wala sila nakahibalo nga nag-board gali sa barangay ang mga naaresto. Wala kuno nakaparehistro ang tag-iya sang balay nga ginaistaran sa mga ini. Ang ini ang duwa daw inilang manamon nagbalaan nga nag-board na sila. Sanggin bypass na sila, sir. Bangod sa insidente, isa-isahon sang barangay officials ang boarding houses kag house for rent sa ilang lugar agud maimbentaryo nilang tanan nga mga pangayaw sa barangay. Isa-isa ko na lang namon subong upod sang official libot ang mga balay nga ma-identified namon nga wala na mag-star nga gaparent gali sila. Ang imuon na lang namon subong upod sang barangay council ni kapitan nga inspection na lang isa-isa ang kutob sa mga boarding house nga wala nakakuan permit kag kuan sa mga data information ang ilang mga boarders. Upod kay Hasi Sierto, John Sala. 1 Western Visayas. Pabuso nag-angkon sa Ginabulong Banta, 4 ka pilasuga sa pagkatiro ang cashier sa isa ka ilimnan sa barangay Funda Dalipe, San Jose Antique matapos yung tiro pasado alas 4 kay inasang kaagahon. Ang biktimang ginkilala kay alias Akong, legal ang pangidaron kag tumandok sang barangay 8 sa amo nga banwa. Pila sa dughan kag sa likod ang naagom sa biktima. Base sa investigasyon sang San Jose MPS, may personal nga hilgot-anon sa tunga sang biktima kag sa suspect ginkilala kay alias Untoy, residente sang amuman nga barangay. Ginpalapitan ko sa suspect ang biktima kag ginpasikto kung sino sa mga sini ang naglampos sa iya sang motelya sa nakaligad na nga insidente. Na-recover sa crime scene ang mga baseo sa 45 caliber pistol. Gindeklarar nga dead on arrival sa ospital ang biktima. Naresto sa kapulisan ang suspect kapang wala na naghatag sang pahayag. Ginahanda na sa kapulisan ang pagpasakas ng reklamo batok sa suspensado. Mga kapuso, nalakip ang ngalan ni Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang sa hindi magdubo 30 ka personalidad nga ginhingyo sa DOJ sa Independent Commission for Infrastructure nga isyuhan sa Immigration Lookout Bulletin Order. Ang request ang ginpadala sa ICI kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Magluwas kay Ang yaraman sa request ang ngalan ni Anay Aklan 2nd District Representative Teodorico Haresco Jr. Subong man sanday Senator Francis Escudero kag Anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang listahan ang ginalakipan sa pila ka miyembro kag anay miyembro sang Senado kag House of Representatives kag mga opisyal sa pila ka ahensya sang gobyerno ilabi na gid sa DPWH. Gintinguan sa news team nga makuhaan sang pahayag si Representative Ang apang wala pa nakasabat sa amon mensahe ang talatapan sini. Gintinguan man sa news team nga makuhaan sang bahin si Anay Aklan Representative Haresco. Nagapiyansa ng barangay Tanod nga sospek sa pagpangtiro sa delivery driver sa barangay Kalumpang Molo. Iniagin kumpirmar ni Police Captain Ryan Cristinot, officer in charge ng Iloilo City Police Station 4. Madumduman nga santo sa investigasyon sa kapulisan. Yara sa impluensya sa makahulubog nga ilimno ng biktima sang naglabay sa lugar ang Tanod upod nga bata kag mga abyan. Ginsaway sang bata sang Tanod ang grupo sang biktima. Tubtob nga gintapungol sang biktima ang bata. Nakita ni sang Tanod gani nagkuha sang pusil kag gintiro ang biktima. Gindala sa ospital ang biktima pero napatay samtang ginabulong. Bisa nagapiyansa, pasakaan sang kaso nga homicide ang Tanod. Ginbawian sang kabuhay ang 40 anyos nga si alias Jordan matapos ginbuno sa barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Ginatudlo nga sospek ang abyan sang biktima nga si alias RG, 40 anyos. Suno sa kapulisan, matapos na ginom-inom, ginpahawg sang biktima ang bata sang sospek. Rason nga nagpangaki gini. May natabong nga komosyon, top-top ginbuno sang sospek ang biktima sang pila ka beses. Nagapangatubang sa reklamo nga homicide ng suspect nga arestado na sang kapulisan. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Kapuso, mas nagainat pagid nga may eksena sa nagahilapit nga pagtapos sa My Father's Wife ginabantayan sa Matumalanaw. Nakatutok Tess Ordales. Ang senaryo nga ini sa merkado sang mga karakter na Kylie Padilla kag Hazel Kinochi. Ano, hindi mo ako titigilan?
Isa lang sa mga nagtatak eksena sa GMA Afternoon Prime Series nga My Father's Wife. Nadugangan pa sang manamong nga plot twist. Isoli mo yung anak ko para wala na madamay! Kag-exciting nga mga eksena. Gani kinabantayan gid sa mga tumalanawang abilidad sa mga cast sa pag-arte. Lakip na ni Gabby Concepcion, Kylie Padilla, Jack Roberto kag Kazel Kinochi. Pero subong nga naghilapit na ang pagtapos ang serye, hindi malikawan nga masapang sa mga bida. It's bittersweet kasi syempre, mamimiss ko yung buong set, the cast, and of course working din. And mamimiss ko din si Betsy. Pero on the other side, I get to spend more time with my family. Apisar mabugat ang mga eksena sa serye, nanging mamaga naman kuno ang ilang pag-updanay. Kayo bang dalawa, ano bang nararamdaman ninyo? At meron tayo ng separation ng anxiety, meron bang na-reveal? Kuya Gab, take over, no? For sure, meron yan. Lahat naman ng project? Hindi, actually, hindi naman lahat ng project, but lahat ng project na napamahal ka sa prod. Hindi, may bago ngayon ako, Hindi na po Jack Lito. Ano na? K-Jack. K-Jack? K-Jack siya, di ba? K-Jack. Pero si Gabby, may duyag ba lang i-reveal? Ano bala ang real score, Jack and Kylie? Diski ako, gusto ko malaman Ngayon lang tayo gagawa ng teleserye na develop dito talaga. Close lang talaga kami. Gaano ka close? Sobrang komportable namin sa isa't isa. Ano ba? Ikaw nga sumagot. Uy! Ito na lang. What you see is what you get. Parang sounds familiar. It is what it is. Tess or Dallas? One Western Visayas. Mahuso lauman nga magapadayon ang maulanon nga tiyempo sa pilakabahin sang pungsod. Bangod ina sa Intertropical Convergence Zone nga nag-apekto sa Palawan kag sa bugos ng Visayas kag Mindanao. Posible man magpaulan sa dakong abahin sang Luzon ang northeasterly wind flow kag may chance man sa mga localized thunderstorm. Base naman sa datos sa Metro Weather, posibleng mabaskog nga pag-ulan sa mga probinsya sang Guimaras kag Negros Occidental. Gani mangin alerto sa baha, mga kapuso. Mga kapuso, sa kinaandan sa ibabaw nga parte sang puno sang saging nagagwa ang bunga. Pero sa barangay Bagtik sa Silay City, ginkakibot sang pamilya Gumban ang pinasay nga pagwa sang bunga sang saging. Sa sining nga video nga kuha sang Lunes, October 6, makita nga sa tunga-tunga nga bahin sang lawas nagwa ang bunga. Sunod sa pamilya, first time nila nga makakita sang amusini nga pagbunga sang saging. Sunod naman kay Miss Hope Renette Wong, biology teacher sang UP High School in Iloilo, posible nga isa ka genetic mutation ang kabangdanan sang pagtubo sang bunga sa iban nga parte sa lawas sang saging. Salamat gid sa ayos mo nga explanation, Ma'am Renette. Kung kamo may mga istorya nga pinasahi, makahatag sang good vibes o kung makalilingaw, makuhaan sang inspirasyon kag pagtulunan ipakigbahin ng mga istorya nga ayos gid. Mga kapuso, 78 days na lang, Pasko na. Ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.